Ikasyam bahagi. Ano ang susunod? Kagalakan sa Mundo ni Isaac Watts na ipublish noong 1719, Kagalakan sa Mundo. Dumating na ang Panginoon. Hayaang tanggapin ng lupa ang kanyang hari. Hayaan ang bawat puso na maghanda sa kanya ng silid at ang langit at kalikasan ay umawit. Kagalakan sa lupa, nagahari ang tagapagligtas. Hayaang gamitin ng mga lalaki ang kanilang mga kanta, habang ang mga bukirin at baha, bato, burol, at kapatagan ay inuulit ang nakakatunog na saya. Huwag nang hayaang lumaki pa ang mga kasalanan at kalungkutan, ni ang mga tinikman ay tumama sa lupa. Siya ay dumarating upang gawin ang kanyang mga pagpapala na dumaloy hanggang sa ang sumpa ay natagpuan. Pinamumunuan niya ang mundo ng may katotohanan at biyaya at pinapatunayan niya ang mga bansa, ang mga kaluwalhatian ng kanyang katuwiran at mga kababalaghan ng kanyang pag-ibig. Kabanata 40. Ako ay isang mananampalataya. Ano ang susunod para sa akin? Bilang isang taong naiwan pagkatapos ng rapture, sigurado akong iniisip mo kung ano ang nangyayari ngayon? Ano ang dapat mong asahan sa mga darating na taon? Paano ka magiging handa? Una sa lahat, kung nakilala mo na kung sino si Hesukristo at naniniwala kang namatay siya para sa iyong mga kasalanan, wala kang dapat ipag-alala. Ang iyong kaluluwa ay naligtas. Maaari kang maging 100% na sigurado dyan. Ang mga kasulatang ito na isinulat ni Apostol Pablo ay inuulit ang katotohanan ito. Ngayoy ipinahahayag ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na aking ipinangaral sa inyo, na inyong tinanggap naman, na dooy kayo'y naninindigan, na sa pamamagitan naman niya'y kayo'y naliligtas, kung inyong pinanghahawakang matibay ang salita na aking ipinangaral sa inyo, maliban kung kayo'y magsisampalataya. Walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap din, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, na siya'y inilibing, na siya'y muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Unang Korinto 15:1-4. Kung ipahahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat ang sinumang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Romano 10:13. Bilang isang mananampalataya, isa sa dalawang bagay ang mangyayari sa iyo. Alinman ay mabubuhay ka sa mga kaganapan sa kapighatian o mamamatay ka bilang isang santo ng kapighatian. Wala nang ibang rapture na mangyayari. 40.1. Kung nabubuhay ka sa kapighatian. Ang mga kaganapan sa kapighatian ay tumagal ng 7 taon at sinasabi sa atin ng Biblia na kakaunti ang mga tao ang mabubuhay sa mga kakilakilabot. Kung isa ka sa mga mapalad na nakaligtas, maaari mong asahan na makita si Jesus sa kanyang ikalawang pagdating. Siya ay pisikal na babalik sa lupa sa bundok ng mga Olibo sa Israel sa pagtatapos ng 7 taon. Siya ay pisikal na maghahari sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Mapapabilang ka sa kaharian ni Jesus sa lupa. Ito ang makikita mo sa pagtatapos ng panahon ng kapighatian. Magbubukas ang langit at lalabas si Jesus na nakasakay sa puting kabayo. Magkakaroon siya ng mga korona sa kanyang ulo at isang balabal na binubura ng dugo. Darating siya laban sa Antikristo na siyang halimaw at sa kanyang mga hukbo na nagtipon. Nakita kong nabuksan ang langit at narito ang isang puting kabayo at ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. Sa katuwiran ay humahatol siya at nakikipagdigma. Ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy
at sa kanyang ulo ay maraming korona. May nakasulat siyang mga pangalan at nakasulat na pangalan na walang nakakaalam kundi siya mismo. Nakasuot siya ng damit na binudburan ng dugo. Ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Salita ng Diyos. Siya ay may nakasulat na pangalan sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagpipisan upang makipagdigma laban sa nakasakay sa kabayo at laban sa kaniyang hukbo. Apokalipsis 11, 11-13, 16, 19. Pagkatapos ay ihihiwalay ni Jesus, ang anak ng tao, ang mga nabubuhay pa. Ang mga mananampalataya, ang mga tupa, ay ihihiwalay sa mga hindi naniniwala, ang mga kambing. Ang mga mananampalataya lamang ang makakasama niya sa kanyang kaharian. Ngunit kapag ang anak ng tao ay dumating sa kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga banal na anghel na kasama niya, kung magkagayoy uupo siya sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Sa harap niya ay titipunin ang lahat ng mga bansa at ihihiwalay niya sila sa isa't isa, gaya ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanang kamay, ngunit ang mga kambing sa kaliwa. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa mga nasa kaniyang kanan, "Halina kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo buhat pa ng itatag ang sanglibutan." Mateo 25:31-34. Bilang isang mananampalataya, maririnig mong sinabi ni Jesus, "Halika, pinagpala ng aking ama, manahin mo ang kaharian na inihanda para sa iyo mula sa pagkakatatag ng mundo." 40.2. Kung mamatay ka bilang isang tribulation saint. Kung mamamatay ka sa panahon ng kapighatian, malamang na dahil sa iyong pananalig kay Jesus ay magiging martir ka. Gayunpaman, may malaking gantimpala na naghihintay para sa iyo sa langit. Bilang isang santo ng kapighatian, mayroon kang pribilehiyong sumamba sa paanan ni Jesus. Ito ay nagpapaalala sa akin ng isang pakikipagtagpo ni Jesus kay Maria at Marta sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa. Si Jesus ay nasa kanilang bahay na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga tao. Si Maria ay nakaupo sa paanan ni Jesus, nakikinig ng mabuti. Lucas 10:39. Sigurado akong kinikilig siya. Mapapahanga ka rin. Sa kasulatang ito, ang malaking pagdurusa ay ang panahon ng kapighatian. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang malaking karamihan na hindi mabilang ng sinoman mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harap ng luklukan at sa harap ng kordero na nakadamit ng mapuputing damit na may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. Sila'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, "Ang kaligtasan ay sa ating Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero." Ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa palibot ng trono, ang mga matatanda at ang 4 na nilalang na buhay. At sila'y nangagpatira pa sa harap ng kaniyang luklukan at nagsisamba sa Diyos na nangagsasabi, "Amen." Ang pagpapala, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kapangyarihan ay sa ating Diyos magpakailanman. Amen. Sumagot ang isa sa mga matanda na nagsasabi sa akin, "Ang mga ito na nakadamit ng mapuputing damit, sino sila? At saan sila nanggaling?" Sinabi ko sa kanya, "Panginoon, alam mo." Sinabi niya sa akin, "Ito ang mga nanggaling sa malaking pagdurusa. Hinugasan nila ang kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Kaya't sila ay nasa harap ng trono ng Diyos
Sila ay naglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo. Siya na nakaupo sa trono ay maglalatag ng kanyang tabernakulo sa ibabaw nila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Ang araw ay hindi tatama sa kanila o anumang init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ay nagpapastol sa kanila at dinadala sila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay. At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Apokalipsis 7:10-17. Hindi ka na mauuhaw, magugutom, o mapapaso ng araw. Si Jesus, ang kordero, ay mag-aalaga sa iyo. Papahirin ng Diyos ang bawat luha mo. Mapupunta ka rin sa ikalawang pagdating ni Jesus, ngunit magkakaroon ka ng makalangit na pananaw sa pangyayaring iyon. Ikaw ay nasa hukbo na sumusunod kay Jesus sa mga puting kabayo at nakadamit ng pinong lino. Sa kasulatang ito, si Jesus ang tinatawag na tapat at totoo. Nakita kong nabuksan ang langit at narito ang isang puting kabayo at ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. Sa katuwiran ay humahatol siya at nakikipagdigma. Ang mga hukbong nasa langit na nakadamit ng puti, dalisay, pinong lino ay sumunod sa kanya na nakasakay sa mga puting kabayo. Apokalipsis 11:11-14. Pagkatapos na bumalik si Jesus sa lupa, doon mo makukuha ang iyong nabuhay na mag-uli, walang hanggan, maluwalhating katawan. Pagkatapos mong mabuhay na mag-uli, maghahari ka kasama ni Jesus sa lupa sa susunod na 1,000 taon. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo para sa kanilang patutuo tungkol kay Jesus at para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi nila sinamba ang halimaw o ang kanyang rebulto, ni tinanggap ang kanyang marka sa kanilang noo o sa kanilang mga kamay. Nabuhay silang lahat at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang muling pagkabuhay. Ang iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos ang 1,000 taon. Mapalad at banal ang mga nakikibahagi sa unang muling pagkabuhay. Para sa kanila ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan, ngunit sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa 1,000 taon. Apokalipsis 20:4-6 na New Living Translation. Huwag kang matakot. Bilang isang mananampalataya, may mga magagandang bagay na naghihintay sa iyo sa langit. Sinasabi sa atin ng mga talatang ito na ang mga bagay na iyon ay kinabibilangan ng isang bagong katawan, buhay na walang hanggan, at pagkamamamayan sa langit. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, kung saan tayo'y naghihintay din sa isang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating kahihiyan upang maging kawangis ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa gawa na kaniyang magagawa, kahit na ipailalim ang lahat ng bagay sa kanyang sarili. Pilipos 3:20-21. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Juan 3:36. 40.3 May isa pang rapture para sa akin. Ngayon, tingnan natin kung ano ang itinuturo ng ilan tungkol sa isa pang rapture. Ang pagdagit ng mga tao na naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus ay isang minsang pangyayari. May mga tao na iba ang interpretasyon sa kasulatan at iba ang itinuturo, kaya iwaksin natin ang hindi pagkakaunawaan. Sinasabi ng ilan na magkakaroon ng rapture na magaganap sa kalagitnaan ng kapighatian. Naniniwala sila na ang puot ng Diyos ay talagang huling kalahati lamang ng panahon ng kapighatian. Pagkatapos ay may ilan sa isang katulad na kampo na nagsasabing mayroong isang rapture na magaganap bago ang puot at iniisip nila na mangyayari ito sa pagitan ng ika-6 at ika-7 selyo na paghatol sa panahon ng kapighatian. Mayroong ilang mga issue sa mga turong ito.
Ang isa ay ang partikular na sinasabi ng Biblia na ang mga mananampalataya ay hindi para sa puot ng Diyos. Tinalakay namin ito sa 9 na kabanata. Kung isa ka sa mga naiwan, alam mo na at alam mo na talaga na nagsimula na ang puot ng Diyos. Alam kong ang rapture ay nagpadala sa mundo sa isang kaguluhang pang-ekonomiya ng mga epikong sukat na hindi pa nararanasan ng mundo. At kung nangyari na ang rapture at naiwan ka, ibig sabihin ay malinaw na napatunayan ng Diyos ang oras ng kanyang galit dahil inalis niya ang mga mananampalataya bago ito magsimula. Sa talatang ito sa ibaba, tinutukoy natin ang mga mananampalataya sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Unang Tesalonica 5:9. Ang mga mananampalataya ako sa talatang ito ay pinananatiling nakatago at ligtas sa puot ng Diyos. Sila ay iniingatan ng lihim sa pavilion at tabernakulo ng Diyos. Iyan ang bahay ng Diyos. Sapagkat sa araw ng kabagabagan, itatago niya ako ng lihim sa kaniyang pabilyon. Sa lihim na lugar ng kanyang tabernakulo, itatago niya ako. Itataas niya ako sa isang bato. Awit 27:5. Ang isa pang issue sa kalagitnaan ng kapighatian at pre-wrath rapture na mga turo ay malinaw na sinasabi ng Biblia na ang panahon ng kapighatian ay 7 taon. Ang huling kalahati ng kapighatian ay inilarawan sa Biblia bilang ang malaking kapighatian dahil ito ay magiging lalong matindi. Tandaan na ang simula ng ikalawang kalahati ay kapag ang Antikristo ay nagpahayag ng kanyang sarili bilang Diyos. Sa kasulatang ito, gagawa siya ng isang tipan na tumutukoy sa Antikristo. Ito ay para sa 1 linggo, ibig sabihin ay 7 taon. Sinasabi rin nito sa atin sa kalagitnaan ng linggo, kaya 3.5 taon sa 7 taon, ang Antikristo ay huminto sa mga sakripisyo sa templo at gumawa ng isang gawa ng kasuklam-suklam. 70 linggo ay itinakda sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway at upang wakasan ang mga kasalanan at upang gumawa ng pagkakasundo sa kasamaan at upang magdala ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at hula at upang pahiran ng langis, ang pinakabanal. Alam mo nga at unawain na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem hanggang sa pinahiran, ang prinsipe ay magiging 7 linggo at 62 linggo. Ito ay muling itatayo na may kalye at muat kahit na sa mga oras ng kaguluhan. Pagkaraan ng 62 linggo, ang pinahiran ay ihihiwalay at hindi magkakaroon ng anuman. Ang mga tao ng prinsipe na darating ay wawasakin ang lungsod at ang santuwaryo. Ang wakas nito ay sa pamamagitan ng baha at ang digmaan ay magiging hanggang sa wakas. Natutukoy ang mga desolasyon. Makikipagtipan siya sa marami sa loob ng 1 linggo. Sa kalagitnaan ng linggo ay patigilin niya ang paghahain at ang paghahandog. Sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isa na gumagawa ng paninira. At maging hanggang sa ganap na wakas at ang tiyak na iyon, ang galit ay ibubuhos sa tiwangwang. Daniel 24-27. Ipinaliwanag ni Jesus ang propesiya sa itaas at sinabi sa atin sa mga talatang ito na magkakaroon ng matinding pagdurusa kapag ang Antikristo ay gumawa ng kasuklam-suklam sa templo. Kung gayon, kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ni Daniel na propeta na nakatayo sa dakong banal, sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking pagdurusa na hindi pa nangyari mula sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, hindi, ni hindi, kailanman ay magiging. Maliban kung ang mga araw na iyon ay paikliin, walang laman ang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga pinili, paiikliin ang mga araw na iyon.
Mateo 24:15-21 hanggang 22. Ngayon si Jesus ay gumawa ng isang mahalagang pahayag sa itaas, alang-alang sa mga pinili. Ang mga araw na iyon ay pinaikli. Hindi niya sinabi na dadating akong muli sa mga mananampalataya. Hindi. Sinabi niya na ginawa niyang maikli ang oras para sa kapakanan ng kanyang mga mananampalataya. 3.5 taon na kailangan mong tiisin ang matinding pagdurusa. Mayroon ding ilang mga tao na nagtuturo na magkakaroon ng rapture sa katapusan ng panahon ng kapighatian. Ang isang ito ay talagang walang lohikal na kahulugan. Ang Biblia ay nagpinta ng isang maluwalhating larawan ng kung ano ang mangyayari sa katapusan ng panahon ng kapighatian. Ito ang ikalawang pagdating ni Jesus. Hindi siya bumabalik mag-isa. Ang lahat ng na-rapture na mananampalataya ay kasama niya sa kanyang pagbabalik. Para gumana ang karagdagang pagtuturo ng rapture na ito, kailangan mong ma-rapture at gumawa ng agarang U-turn pabalik sa lupa kasama si Jesus. Ang problema sa U-turn na iyon ay hindi ito nagbibigay ng kinakailangang oras para mangyari ang mga kaganapang kinasasangkutan ng sinumang na-rapture. Tandaan sa 10 kabanata na pag-usapan natin kung ano ang ginagawa ng mga na-rapture sa langit. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga na-rapture na mananampalataya ay nakikilahok sa pagdiriwang ng kasal kasama si Jesus at sa paghatol sa upuan ng bema kung saan sila ay nakakakuha ng makalangit na mga gantimpala. Malinaw, walang oras para sa magagandang pagdiriwang na ito sa rapture U-turn na pagtuturo. Ang mga talatang ito ay naglalarawan sa kasalan ng mga mananampalataya na na-rapture o nabuhay na mag-uli sa pag-agaw. Si Jesus ang kordero at ang mga mananampalataya ay kanyang asawa. Ang kasal ay nangyari bago bumalik si Jesus upang talunin ang Antikristo, ang halimaw. Tayo ay magalak at lubos na magalak at ibigay natin ang kaluwalhatian sa Kanya. Sapagkat ang kasal ng kordero ay dumating na at ang kanyang asawa ay naghanda ng kanyang sarili. Ibinigay sa kanya na magbihis siya ng maliwanag, dalisay, pinong-lino sapagkat ang pinong-lino ay ang mga matuwid na gawa ng mga banal. Nakita kong nabuksan ang langit at narito ang isang puting kabayo at ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. Sa katuwiran ay humahatol siya at nakikipagdigma. Ang mga hukbo na nasa langit ay sumunod sa kaniya na nakasakay sa mga puting kabayo na nararamtan ng puti, dalisay at pinong-lino. Nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagpipisan upang makipagdigma laban sa nakasakay sa kabayo at laban sa kaniyang hukbo. Apokalipsis 19, 7-8, 11, 14, 19. Ang mga talatang ito ay naglalarawan ng Bema Seat Judgment o luklukan ng paghatol ni Kristo. Ang mga taong nasa langit na dinala o nabuhay na mag-uli sa panahon ng pagdagit ay nakikibahagi dito. Sila ay hinahatulan para sa mga bagay na kanilang ginawa sa lupa, mabuti man o masama, at gagantimpalaan ng naaayon. Ngayon, ang gumawa sa atin para sa bagay na ito ay ang Diyos, na nagbigay din sa atin ng paunang bayad ng Espiritu. Tayo ay matapang, sabi ko, at mas ibig pa nating lumayo sa katawan at manatili sa tahanan kasama ng Panginoon. Kaya't ginagawa rin nating layunin, maging sa tahanan o wala, na maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harap ng luklukan ng paghatol ni Kristo upang matanggap ng bawat isa ang mga bagay sa katawan ayon sa kanyang ginawa, mabuti man o masama. 2 Korinto 5, 5, 8 hanggang 10. Hindi lang iyon ang issue sa pagtuturo ng post-tribulation rapture.
Sa pagbabalik ni Jesus sa kanyang ikalawang pagparito, sinasabi sa atin ng Biblia na inihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Ang mga tupa ay mananampalataya kay Jesus at ang mga kambing ay hindi naniniwala. Kung ang lahat ng mga mananampalataya ay na-rapture ilang sandali bago ang ikalawang pagparito ni Jesus, nangangahulugan iyon na walang anumang tupa na kanyang paghihiwalayin. Alalahanin na ang mga mananampalataya na nakatiis sa panahon ng kapighatian ay may panahon ng milenyo na inaasahan. Gaya ng sinasabi sa atin ng kasulatang ito, ang mga tupa ang siyang mabubuhay sa lupa kasama ni Jesus, ang anak ng tao, at naninirahan sa kanyang kaharian. Ngunit kapag ang anak ng tao ay dumating sa kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga banal na anghel na kasama niya, kung magkagayoy uupo siya sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Sa harap niya ay titipunin ang lahat ng mga bansa at ihihiwalay niya sila sa isa't isa, gaya ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanang kamay, ngunit ang mga kambing sa kaliwa. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa mga nasa kaniyang kanan, "Halina kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo buhat pa ng itatag ang sanglibutan." Mateo 25:31 hanggang 34. Kung ikaw ay naiwan, wala nang ibang rapture na mag-aalis sa iyo sa lahat ng darating sa mundo. Ano man ang mangyari sa iyong pisikal na katawan sa panahon ng kapighatian, alamin na bilang isang taong naniniwala sa nagliligtas na biyaya ni Hesukristo na mayroon kang magandang kinabukasan. Hayaan ang mga talatang ito na magdala sa iyo ng kaaliwan. Huwag hayaang mabagabag ang iyong puso. Maniwala ka sa Diyos. Maniwala ka rin sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Juan 14:1-6. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at ng kinabukasan. Kayo ay tatawag sa akin, at kayo'y paroroon at mananalangin sa akin, at ako'y didinggin sa inyo. Hahanapin ninyo ako at masusumpungan ninyo ako pagka inyong hinahanap ako ng buong puso ninyo. Jeremias 20:11-13.